Minsan, ang mga babala hindi dumarating sa salita. Ang mga hindi kayang magsalita, sila pa ang unang nakakakita ng katotohanan. Ang tiwala, hindi tungkol sa kontrol, kundi sa pakikinig. Kung may isang bagay na sinusubukan kang babalaan, pero hindi mo ito naintindihan, makikinig ka ba o babaliwalain mo na lang? Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Walang may gustong lumapit doon. Walang batang naglalaro malapit. At kahit ang matatapang na lasing sa gabi, iniiwasan ang daan na iyon. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa isang bagay na mas tahimik at mas masama. Sabi ng mga matatanda, kapag nakita mo ang bahay na iyon sa bintana mo, wag na wag mong tititigan. Pero si Mara, hindi naniniwala sa ganon. 22 taong gulang, galing Maynila, umuwi sa baryo para alagaan ang bahay ng kanyang lola. Tahimik ang lugar, presko ang hangin, perpekto para magsimula ulit. Hanggang sa unang gabi, habang nakahiga siya, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Parang may gumagalaw sa damuhan. Tumayo siya, lumapit sa bintana, at doon niya ito unang nakita. Isang bahay sa gitna ng kawalan. Hindi niya maalala na may bahay doon kanina. Madilim, walang ilaw, pero malinaw ang itsura. Luma, bulok, at parang nakatingin pabalik sa kanya. Kinilabutan siya, pero ilang segundo lang, nawala iyon. Parang wala talagang bahay doon. Kinabukasan, tinanong niya ang kapitbahay, "May bahay po ba sa likod ng lote?" Tumahimik ang matanda. Dahan-dahang tumingin sa kanya. At nakita mo? Napakunot ang noo ni Mara. Sandali lang po. Huminga ng malalim ang matanda. At sa bintana mo. Namlamig ang katawan niya. Bakit po? Hindi agad sumagot ang matanda. Kapag nakita mo ulit, huwag mong tititigan. Kinagabihan, hindi na niya napigilan. Naroon na naman, mas malapit, mas malinaw, at this time, may ilaw na sa loob. Mahina, dilaw, parang may nakatira, parang may naghihintay. Linapitan niya ang bintana. Dahan-dahan, parang hinihila siya ng tingin. At doon niya napansin, may tao sa loob. Nakatayo, hindi gumagalaw, nakatitig diretso sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha, pero alam niyang nakatingin iyon sa kanya. Napaatras siya, isinara ang kurtina. Hindi siya nakatulog. Kinabukasan, wala na naman ang bahay. Parang panaginip lang. Pero nung sumunod na gabi, bumalik ulit. Mas malapit pa. Halos dikit na sa likod ng bahay nila. At this time, bukas na ang pinto. Madilim ang loob, pero may bakas ng galaw. May maririnig kang mahinang paghinga. Hindi na siya mapakali. Linapitan niya ulit ang bintana. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng matagal. Masyadong matagal. Biglang, gumalaw ang nasa loob. Lumapit sa pinto. Dahan-dahan. Lumabas. At doon niya nakita. Sarili niya. Siya ang nakatayo sa labas. Maputla. Walang emosyon. Nakatitig diretso sa kanya. Napaatras si Mara. Napahawakan sa dibdib.
Hindi siya makahinga at ang nasa labas, unti-unting ngumiti. Isang ngiting hindi tao. Kinabukasan, wala na naman ang bahay. Pero may naiwan. Mga bakas ng paa papunta sa kanilang pintuan. Kinagabihan, wala nang bahay sa bintana kasi nasa loob na ito. Narinig niya ang pinto ng kwarto. Dahan-dahang bumukas. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga, at may isang bagay na pumasok. Hindi niya ito nakita, pero naramdaman niya na tumabi siya sa kanya at bumulong. "Tinignan mo kasi." Napapikit si Mara. Tahimik hanggang sa naramdaman niya na may humawak sa kamay niya. Malamig, hindi tao, at dahan-dahan hinila siya pababa ng kama. Kinabukasan, wala na si Mara. Ang sabi ng mga kapitbahay, umalis daw ito ng madaling araw. Pero may isang batang nagsabi, nakita daw niya si Mara sa loob ng lumang bahay, nakatayo, hindi gumagalaw, at nakatingin sa isang bintana. Kapag may nakita kang bagay na hindi mo maipaliwanag, tititigan mo ba ito o pipiliin mong umiwas?